Magandang araw sa inyong lahat at welcome po sa second episode ng itong podcast na tumatalakay sa digital safety. Ako po ang inyong moderator ngayon. Noong nakaraang episode, napag-usapan natin ang iba't ibang uri ng online scams gaya ng mga phishing emails, peking job offers at mga urgent na messages para lang makuha ng pera. Pero ngayon, mas seryoso at mas bago ang usapan natin. Kasi ang mga scammer ay gumagamit ng AI. Oo, Artificial Intelligence. At sa episode na ito, pag-uusapan natin kung paanong ginagamit ang AI sa mga scam, sino na apektuhan, at ano ang ginagawa ng gobyerno, at syempre paano tayo makakaiwas. Kasama ko na yon ang apat na eksperto na magbabahagi ng insights. Si Sean, isang cybersecurity specialist; Margaret, isang abogado na sa NISA Digital Law; Aldrey, isang policy researcher focused on tech and governance; at si Vino, isang ethicist na nag-aaral ng AI at disinformation. Sean, baka pwede niyo pong kaming bigyan ng idea kung paano ginagamit ng mga scammer ang AI. Sure, Vian. Before, ang mga scam simple lang eh. Text o email na may link. Pero ngayon, ibang level na. Gumagamit ang mga scammers ng AI para mag-clone ng boses, gumawa ng deepfake videos at fake documents. May isang real case nga sa Hong Kong eh. Gumamit ng deepfake video sa Zoom para magpanggap na boss ng financial staff. Imagine, pinatransfer nila 25 million gamit yung fake video na yun. Tama. Sa Pilipinas, may mga napapabalita na rin. May mga AI-generated na videos ng mga artista na parang nagpro-promote ng crypto. Fake pala. Ginaya lang yung mukha at boses nila. Ginamit din ang AI voice cloning para magpanggap na kamag-anak. Like, kailangan ko na ng pera ngayon na. Pero hindi pala tunay na boses ng kamag-anak. Aldrey, para sa mga nakikinig, gaano kalaganap ang epekto ng ganitong klase ng scam sa mga Pinoy? Medyo malala na po talaga, no? So, sa katunayan, may sinagawa kaming pag-aaral noong 2024 at nalaman namin na umabot na sa 460 billion pesos ang amount na ikinalugi ng mga kapwa Pilipino natin dahil sa scams. At kung gagawin naman natin kada tao ito, lumalabas na ang average ay 16,000 pesos kada tao. At hindi lang ito sa mga walang alam sa tech. Minsan, pati yung mga techie na rin, naloloko sila. Kasi dahil sa sobrang realistic talaga ng mga AI tools ngayon, pati yung mga techie naloloko. Isang survey nga sabi, 3 out of 5 ng Filipino, sabi nila na hindi nila ma-distinguish kung AI generated o totoong boses yung pinapakinggan nila. Margaret, may batas po tayo para sa ganito? Mayroon po tayong mga umiiral na batas tulad ng Cybercrime Prevention Act, kung saan pinaparusahan ang mga online crimes tulad ng hacking, identity theft, at online scams. Meron ding Data Privacy Act na nagproprotekta sa personal na informasyon natin laban sa misuse o data leaks. Tapos may SIM Card Registration Act din para hindi na makagamit ng anonymous SIM ang mga scammer. At syempre, andyan ang Revised Penal Code para sa mga krimen tulad ng panloloko at falsification ng dokumento. Pero to be honest, wala pa tayong batas na specific for AI-generated scams, lalo na yung mga deepfake at voice cloning. Kaya medyo kulang pa sa legal tools para mahabol talaga sila. Idagdag ko lang rin, no? Meron naman tayong mga government agencies na tumutugon dito. So, isa dito ay ang DICT, Cybersecurity Bureau, na naglalabas ng mga warnings at advisories tungkol sa online threats.
Meron din tayong tinatawag na NPC o ang National Privacy Commission na tumututok sa data privacy at mga reklamo sa maling paggamit o pang-abuso ng impormasyon natin. So isa rin ang NBI Cybercrime Division na nag-iimbestiga ng mga online fraud at identity theft cases. So isa pa ay ang BSP Fraud Desk na nagbibigay alerto laban sa scams, banking at crypto. So ngunit ang pinaka nakikita ko talagang problema ay ang hindi pagka-sentralisadong aksyon laban dito. Pati na rin ang kakulangan sa awareness kung kanino ba dapat tumakbo ang mga nakakatanggap na insidente na ito. At kanya-kanya pa rin tayo ng kilos. Kaya minsan nalilito talaga ang mga tao kung saan dapat tayo magsumite ng kanilang mga report. Sean, anong masasabi niyo? Gumagana ba ang ginagawa ng gobyerno? To be honest, kulang pa eh. Ayon sa UNODC report, mas mabilis ang galaw ng mga scammer kaysa sa response ng gobyerno. Ang AI tools kasi accessible kahit kanino, kaya may hirap talaga makapinpoint kung sino gumawa ng krimen considering na may mga VPN technologies din na ginagamit. Tapos, karamihan pa sa mga scammers internationally, internationally sila nag-ooperate sa maraming bansa. Syempre, di lang sila dito sa Pilipinas. Kung saan sila makakakuha ng pera, pupunta sila doon. Kunwari, may mga scam center compounds sa Southeast Asia na mukhang call center pero ginagamit pala sa panloloko ng mga tao. Ang local enforcement sa mga bansa, nahuhula sila sa teknolohiya sa iba't ibang bansa. Walang sapat na AI tools, mabagal ang proseso, kaya nauunsyami ang mga kaso. Aldre, anong root cause ng lahat na ito? Actually, napakaraming pwedeng maging dahilan. Pero base sa nakikita ko, meron namang dalawang main root causes, no? So una ay ang kakulangan sa digital literacy dahil marami pa rin ang hindi sanay sa online security. Ang pangalawa naman siguro ay ang tinatawag natin na get rich quick mentality kasi madali tayong mahikayat sa mga investment promises. Siguro dahil na rin sa hirap na dinaranas ng napakaraming kapwa Pilipino. At di lang yan, napakadaling ma-access ng mga AI tools. May mga website na libre o murang gamitin, kaya kahit maliit na scammer, kaya nang gumawa ng fake content. Okay, so anong dapat gawin para labanan ito? Para sa akin, kailangan bumuo ng AI-specific na batas, lalo na para sa deepfake at mga voice scams. Kailangan pala kasi ng digital literacy, magtayo ng barangay level workshops, isama sa school, magkaroon ng school integration, at magtatag ng isang anti-scam center, isang hotline o website na iisa lang ang puntahan ng mga tao para malaman all about using yung mga AI na scams. At huwag kalimutan, kailangan talaga ang collaboration with other tech companies, telecoms, banks, or even social media platforms. Kasi ito yung pinaka na-apekto. And sila din yung may mga alam sa field na to. So, bago tayo magtapos, ano ang mabibigay niyo na simple or practical na tips para sa mga nakikinig? Ang masasabi ko talaga ay huwag agad maniwala. I-verify ang source, lalo na kung hinihingi ng pera. Tapos, suriin ang mga link, pangalan at mismong platform. Gamitin ang multi-factor authentication, lalo na sa banking, email, at social media. Para sa akin naman, siguro importante na i-update natin ang software natin, lalo na ang browser at ang antivirus tools. Isa pa siguro, mag-ingat sa mga mag-overshare online, sa mga mahilig mag-Facebook, Instagram dyan. At kung may kahina-hinala, i-report nyo agad sa DICT, NPC o NBI. So, maraming salamat sa mga lahat ng speakers. Kung may natutunan kayo na yon, sana ito na ang maging simula para mas maging alerto at ligtas sa digital world. Ang AI ay hindi masama, pero kapag ginamit ito sa panloloko, nakakasama talaga ito. Kaya dapat maging mapanuri tayo.
Hanggang sa susunod, stay safe, be informed, at lagi magtanong kung may duda. Ingat po!